Alright guys, welcome dito sa ating AutoCAD 2026, Chapter 2 na tayo. Continuation ng AutoCAD Fundamentals. And before we start, allow me to read the learning objectives natin. We're going to discuss grips or how to use grips, units, Cartesian and polar coordinates, dynamic or direct distance entry, and dynamic input. Inquiry commands like area, distance, quick measurement, list, and ID. Explode, polygon, ellipse, and chamfer command. Okay, so gagamit tayo ngayon ng template. So dito, upon launching my application, I'll select the use a template and then click browse. Then browse ko sa aking location ng template. I'll select chapter 2.1. Then click open. So hintayin lang natin mag-open yung template natin. So ayan. So dito guys, nakikita niyo yung aking screen na merong Cartesian coordinate system. But before we go to Cartesian and polar coordinates, discuss ko muna yung grips at saka yung units. Okay, so I'll pan and zoom in ko ng konti. So mag-create ako ng mga objects in order for me to discuss grips. So halimbawa, mag-create ako ng line segment. L, enter. So click ako ng random point. And then second click, press enter or escape. And then another object, circle, for example. C, enter. Center point. And then wala naman tayong specific or kailangang sukat. So basta nakiklik lang ako ng arbitrary or random points. And then aside from circle, let's have rectangle. So specify first corner point. And then opposite or other corner point. Click. So, itong mga ginagawa ko ngayon ay galing sa previous videos ko. Kung di nyo pa na mapanood, I suggest panoorin nyo muna. So, let me continue with the grips. So, ano ba yung mga tinatawag na grips? So, grips are control points na pwede mong i-modify yung halimbawa location ng object, yung kanyang size, shape, at pwede mong i-reshape or pwede mong, sa madaling sabi, pwede mong i-manipulate yung isang object by using grips. So let's say for example, I'll select this line segment. So may makikita kayong grips dyan, tatlo. Kung medyo hindi nyo na visualize ng mabuti, allow me to escape and then adjust natin yung size. So I will go to options, enter. So dito sa selection tab, andyan yung grip size. Pwede natin i-adjust. So palakihin natin ng bahagya and then wag natin kalimutan yung pick box para nang sa ganun nakasunod siya dun sa size ng grip. And then click OK. And then, if I select again the line segment, ayan. So, visible na yung grips natin. Diyan sa line segment, guys, meron tayong tatlong grips sa magkabilang dulo, pati sa gitna. Now, if I select the circle, meron naman siyang 5. So, dun sa kanyang circumference, 4, tsaka isa dun sa gitna. And if I select the rectangle, meron siyang 8. Sa 4 na corner at saka sa midpoint ng 4 na edges. So in this example, meron tayong dalawang klaseng grips. We have the square grip and rectangular grip. So unahin kong i-discuss yung square grip. Unahin natin dito sa pinakasimpleng object which is the line segment. So sa line segment, meron tayong tatlo. At kung titingnan natin, hindi lang dyan limited yung mga grips natin. Meron tayong multifunctional grips.
dyan sa 2D objects na nakikita nyo sa screen and sa annotations o yung mga text and dimensions at multi-leaders. So, pagdating natin doon sa mga topics na yon, tsaka ko i-discuss yung kani-kanilang mga grips. So, for the meantime, dito muna tayo mag-focus sa 2D objects. And, ang technique dito guys is, wag nyo munang i-click yung grips natin. Just try to hover and hintayin nyo maging hotspot or magkukulay pula siya. And kapag hinover ko dito sa bandang dulo, meron siyang magdi-display na options. Nababasa nyo ba? So meron tayong stretch at saka lengthen. So unahin natin dito sa gitna. Most of the time, ang function ng middle grip or yung mga nakikita natin sa gitna na to, halimbawa, ito sa circle, nasa gitna siya. Tapos, ito sa line segment, nasa gitna rin. Most of the time, isa lang yung function nila. That is to move. So, kung i-click ko yan, pwede kong i-move yung aking object at any desired location. Ayan. So, mas mainam kung meron kang specific distance na itatype, may move mo yung object at that specific distance. Ngayon, if I go to the endpoint grip, so meron tayong dalawang pagpipilian. We have the stretch and lengthen. So kung iisipin natin, parang parehas lang ano. Kasi pagka nag-stretch ka ng isang bagay or halimbawa, yung line segment, in-stretch mo, automatically, mali-lengthen yun, di ba? Pero dito sa option natin, pag sinabing stretch, it's either pwede mo siyang pahabain or pwede mo siyang paiksiin. Ganon din sa lengthen. Pwede mong pahabain at pwede mong paiksiin. But, meron silang difference. Tingnan natin kung ano yung difference ng dalawa. Unahin ko yung stretch. So, isaselect ko to. Para makita nyo yan guys, huwag nyo muna i-click. Just hover and then select stretch. Pagka-click ko guys, since naka-on yung aking F12 or dynamic input, meron tayong text field na pwedeng i-utilize. So, yung nakikita nyo naka-highlight in blue, pwede kayo mag-type dyan ng distance na gusto nyong i-type. Na halimbawa, yun yung gusto nyong ibawas or yun yung gusto nyong idagdag na distance. Or, pagka pinindot ko yung tab, ayan, mapupunta ngayon dun sa parang overall distance na pwede nyong i-type dyan. Okay, pagka yun yung requirement. Tapos, pagka pinindot ko pa yung isang tab, pwede mong i-modify yung kanyang angle. And then, isa pang tab. I don't know if para saan tong angle na to. I'm not sure kasi bihira akong gamitin itong stretch. And, pang-limang tab, balik ka dun sa gusto mong idagdag or yung increment distance. So, let's say for example, sabi ko nga kanina, pwede siyang habaan, pwede siyang iksian. So, try nating iksian ng 25 units. 25. Press tab, tapos tab ulit para mapunta sa angle, gawin nating 45, and then press enter. So, yan na yung result. Tama? Okay. So, napansin nyo yung pwedeng nating gawin dun sa stretch. Pwede nating habaan, iksian, at saka baguhin yung kanyang angle or inclination. Now, let's move on to hover natin, and then let us choose lengthen. Pag lengthen, select nyo. Ano yung napansin nyo? Naka-on pa rin yung aking F12 or dynamic input. So, pwede nyo siyang lagyan ng increment. Tama ba? Dadagdagan nyo ng halimbawa 40 units or 50 units na haba. Pagka pinindot nyo yung tab, pwede nyo i-type dyan yung overall length. Tama? Tapos, if you press tab again, mapupunta uli kayo dun sa angle. Now, if you're not using dynamic input, halimbawa, F12, pipindutin ko, naka-off yung dynamic input. Ang pwede nyo lang gawin dyan sa lengthen is, pwede nyo siyang i-adjust, pahabain, or paiksiin. Pero, hindi nyo siya mababago, or hindi nyo mababago yung kanyang angle. Tama? Okay, so let's say for example, dagdagan ko siya ng 40 units. I'll type 40 and then press enter. So, ayan.
mas mahaba na siya ngayon ng 40 units kumpara dun sa kanina. So, ganun lang po sa line segment. Ngayon, ano yung ginagawa ng grip dito sa bandang ibaba? Ganun lang din. Stretch and then also lengthen. Okay? Now, one more thing, pagdating sa grips, pwede nyo siyang iselect. Halimbawa, ditong gitna, pwede nyo iselect, click. Tapos, pag nag-right click kayo, yan, right click, andyan pa yung ibang option na pwede nyo gawin. Pwede nyo i-stretch, move, rotate, scale, mirror, base point, copy. So, let's say gusto nating i-copy. I'll select copy. So, pwede ko na siyang gawan ng multiple copies. Tama. And then, I'll press escape. So, ganun lang po. And then, isa pang escape. Select ko to. Yan, using crossing selection. And then, press delete sa keyboard. At, select ko ulit to. Hover. Click. Right click. And then, ayun ulit yung mga options natin pertaining to modify or edit object commands. So, lahat ng yan na nakikita nyo guys is for modify or edit object commands. So, I'll just click exit at I'll press escape. Ngayon, pagdating naman dito sa circle, select ko yung circle, unahin ko yung kanyang middle grip, hover, and then click. So, pwede ko siyang i-move or modify its location. Tama. Ayan. Balik ko sa bandang gitna. O kaya, click and then right click. Pwede ko siyang gamitan ng iba't ibang modify or edit commands dyan sa right click options. Okay. Halimbawa, copy ulit. Ayan. So, pwede natin gawa ng multiple copies. Ayan. And then, press escape. And then, isa pang escape to deselect the objects. Now, I will delete the copies. Delete sa keyboard. And then, tingnan natin yung grips dun sa kanyang circumference ng circle. So, meron tayong 4. Nakatapat yon sa mga major directions natin. North, East, West, and then South. If I hover, and then, i-on ko lang yung aking F12 or dynamic input. If I hover, magdi-display dyan yung radius ng circle. So, pagka kinlik nyo, and then, i-move nyo yung mouse nyo, pwede nyong i-type dyan yung radius na kailangan nyo. So, let's say, for example, I'll type 25, enter. So, pagka hinover nyo ulit, ayan, magdi-display na dyan yung kanyang radius. So, 100% sure na ako na itong circle na to ay may 25 units na radius. So, pwede ring via click. So, halimbawa, gusto mong i-snap dito sa midpoint ng rectangle. Pwede din yun. Kung yun ang requirement. Pero kung hindi naman, just type the radius or desired measurement. Halimbawa, 35. Enter. So, yan. Meron na tayong circle na may 35 units radius. So, palitan natin. Yan. And then, ganun lang din po ang function nung natitirang grips dun sa kanyang circumference. Okay, I'll press escape. And then, for the rectangle, or yung ating may set ng grips dyan, dalawa. We have square at saka rectangular na medyo slim. Ngayon, dito sa corners, pagka hinover nyo, wag nyo muna i-click. Meron dyang stretch vertex, add vertex, and remove vertex. So, dyan sa tatlong option na yan, lahat sila all about vertex lang. So, if I click this vertex, ang default niya guys ay stretch vertex. So, pwede ko siyang i-stretch dito, and then eto, i-hover ko, then choose stretch vertex. Ganun din yung effect. Ayan. Tapos, pagdating naman sa add vertex, hover and then choose add vertex. So, pwede mo siyang dagdagan ng another corner. Ayan. So, hindi na siya rectangle or somehow quadrilateral. 5-sided
polygon na siya or 5-sided irregular polygon. Now, kung gusto mong tanggalin tong vertex na to, just hover and then choose remove vertex. So, ganon. So, yun yung nasa square grips ng rectangle sa mga sulok or corners. Now, let's move on to the midpoint grip. So, magkaiba to. Magkakaiba yung kanyang function because nakikita nyo naman, stretch, add vertex, and then convert to arc. So, unahin natin yung stretch. So, pagka in-stretch mo yung isang side or edge ng rectangle, kanina rectangle yan eh. Nag-modify tayo ng kanyang mga vertex. So, hindi na siya ganun ka-perfect na rectangle na may 90-degree angle. So, pag in-stretch mo yan, susunod yung nasa left at saka nasa right side niya. Because, isang object lang sila. Hindi pwedeng maiwan tong nasa left or kaya yung nasa right. So, if I click this without choosing stretch, ganun din yung effect. So, stretch din natin. Ayan. Diba? So, ganyan. And then, pangalawa, pwede ka din mag-add ng vertex. So, add vertex. Let's say ganyan. And then, ano yung napansin nyo dun sa middle grip? Na convert siya into square grip. So, ulitin ko, baka hindi nyo nakita. So, remove vertex. Ayan. Rectangular to, grip. Add vertex. O, yun. Pagka click nyo to position, magiging square grip na siya. Kasi, vertex na yung pinag-uusapan. Now, if you want to remove this, just choose remove vertex and babalik ka dun sa pagiging rectangular grip niya. Now, ang pinaka gusto ko dito sa option, sa middle grip ng rectangle is itong convert to arc. Choose convert to arc. Pwede kang mag-convert ng isang edge into an arc. So, ayan. So, something like this. Ayan, pwede mo siya i-convert. O, naklik ko siya accidentally. So, pagka ganon, just press escape lang. And then, hover. Convert to arc. So, ganyan. So, by using grips to modify or to manipulate objects, pwede kang mag-create ng complex or compound objects or unusual shapes. Sir, pwede, paano naman siyang ibabalik sa straight line segment? Ganun lang din. Kung paano mo kinonvert ito into an arc, ganun din yung pagbabalik niya into a line segment. So, convert to line, hover mo lang and then convert to line. Ayan, babalik ka na dun sa pagkakaroon ng line segment. So, ganyan. Hover, convert to line. And then, I'll just press escape to deselect the objects. So, yun yung ating ilan lamang sa mga techniques on how to manipulate or modify objects using grips. Sometimes, ang tawag namin dyan ay grip editing. Hindi na kasi tayo gagamit ng directly ng modify commands. Hindi na tayo magta-type ng M for move. Ano pa ba? CO or CP for copy. Hindi na tayo magta-type ng ganon. Just click the grips, right click, and then choose any modify commands na meron dun sa list. Okay, so I'll just erase this using crossing selection and then hit delete sa keyboard. And now let's proceed to the Cartesian coordinates. Or bago tayo mag-proceed pala sa Cartesian coordinates, allow me to discuss the units and insertion scale. So dito guys sa units and insertion scale, hindi naman tayo madalas pupunta dito. Pero kung kinakailangan, halimbawa mag-a-adjust tayo ng decimal place, dito tayo pupunta. So UN, tatype ko yung UN para sa units and then press enter. So yung nakikita nyo guys dyan na drawing units dialog box, andyan yung mga default natin na type ng units para sa length and para sa angle. So pag sa length, naka-decimal place siya and ang kanyang default precision ay nasa 4 decimal place.
Sa angle naman, naka-decimal degrees, and ang kanyang unit precision is whole number. Okay? So, if you click the decimal drop-down or yung type drop-down, may pagpipilian kayo dyan na architectural, decimal, engineering, fractional, and scientific. Now, if you, let's say for example, pinili mo yung scientific, merong ang preview dito sa baba, sample output. Okay? Pero hindi naman tayo gagamit ng scientific dito sa ating course. So, ang madalas natin dito guys ay decimal for parang general drawing units natin itong decimal. And then for the angle, decimal degrees, pwede ka rin gumamit ng degrees, minutes, seconds, grads, radians, or even surveyor's units. Pero sa ating course, decimal degrees lang tayo. Now, ang madalas kong binabago dito guys is the precision. Pwede ko siyang iset ng minimum of 2 decimal place for both length and angle. And then, sa AutoCAD, by default, ang kanyang pagsukat ng angle na positive ay counterclockwise. Kaya kung dito sa baba, i-check mo to, magiging clockwise na yung kanyang positive angle. So, for the sake of our discussion, i-uncheck ko yan para na sa ganon, pare-parehas tayo ng positive angle na counterclockwise. Okay? Pagdating naman dito guys sa insertion scale, most of the time, naka-millimeters ako. So, dapat kayo din, i-check nyo kung lagi kayo naka-millimeters because ang daming units na pwedeng pagpilian dyan. But, let's just stick to millimeters. Kasi hindi magiging consistent yung ating project or yung ginagawa nating project kapag palagi nating binabago yung insertion units dito or insertion scale. So may impact yan, especially kung mag-i-insert kayo ng blocks. So mag-iiba-iba yung sizes nun. Okay, so I'll suggest millimeters lang tayo lagi. And then, ito yung kanyang sample output para sa decimal and decimal degrees. And then pagdating sa lighting, hindi natin sakop to. This is beyond our scope. It's related to rendering sa 3D. Tama ba? Yung lighting. So hindi na natin i-modify yan. And wala na halos siguro na babaguhin. Let's check the direction. Click natin. So by default, ang direction ng zero angle ay nasa east. Tapos, magro-rotate siya ng counterclockwise positive. Tama? Pag nakarating na siya sa north, 90. Pag nakarating sa west, 180. Sa south, 270. And then, so on and so forth. So, click ko lang yung OK. And then, isa pang OK to accept the changes to decimal place at least. So, click OK. So, yun lang po sa units and insertion scale. Now, pagdating sa dito, Cartesian coordinate system, we have yung tinatawag na absolute at saka relative coordinates at saka absolute polar and relative polar coordinates. So, discuss natin one by one. Tapos, idagdag na rin natin yung tinatawag na direct distance entry and using dynamic input. Okay, I'll zoom out para makita nyo yung kabuuan ng ating custom Cartesian coordinates. Wala naman tong halos kaibahan sa napag-aralan natin sa trigonometry. Kung naalala nyo pa, we discussed or napag-aralan natin sa trigonometry yung pagkakaroon ng x-axis as horizontal and then y-axis as vertical. Tapos yung kanilang intersection is the origin na may coordinate na 0, 0. Tama? Ganun lang din dito sa AutoCAD. Tapos pagdating sa quadrant, meron din diyang 4 quadrants. Sa first quadrant, meron tayong sign convention na positive-positive. Sa second quadrant, negative-positive. Sa third quadrant, negative-negative. And then sa fourth quadrant, positive-negative. As indicated, yung mga numbers na nakikita nyo dyan sa bawat axis. Ngayon, for example,
paano mag-enter ng points dito. So, let's say for example, I'll type L, enter. Tapos, specify first point. Instead na i-click ko yung point na to, tama, magta-type ako ng coordinates. So, ang ita-type ko, since ang bawat distance nito, yung difference ng bawat number ay 10 units. So, magta-type ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times 10 is 70 units horizontal, and then 1, 2, 3, 4, 5 times 10, 50. So, itong 7, 5 magiging 70, 50. So, ang itatype ko, 70, 50. Enter. So, mag-snap ako ngayon doon sa coordinates na itinype ko. So, ganun yung pag-enter ng points dito. And then, also, ito ay sign sensitive or dapat tama yung ating sign convention. Kung positive X ba siya or negative X, kung positive Y ba siya or negative Y. So, I'll just press escape. And then, proceed na tayo sa ating gagawing object using absolute, relative, direct distance entry, and dynamic input. So, ipapan ko lang. And kung mapansin nyo pala, yung ating user coordinate system icon is nandito sa origin or intersection ng X and Y axis na to. Mamaya ililipat natin yan. Okay? So, I'll just span upward. Ayan. Ito yung ating pinaka-exercise dito sa Cartesian coordinate system. May mga babaguhin lang tayo bago tayo mag-start. Hindi ko siya nabago last time. So, I'll just change these coordinates sa relative. Double click ko lang. And then, I'll type shift 2 or @ sign 0, 30. Enter. Then, ito. Click. Shift 2. Negative 50, 0. Enter. Then, click. Shift 2 sa @ sign 0, negative 30. Enter, enter. So, yan lang muna siguro. And then, let's try to create 4 rectangles na pare-parehas ng sukat pero iba't ibang pamamaraan ng pagke-create using absolute, relative, and ano ba yung pangatlo? Ayun, direct distance entry and dynamic input. Okay, simulan natin dito sa first quadrant hanggang makarating tayo ng fourth quadrant. So, ang gagamitin ko lang dito ay line command. So, I'll try my best not to use the mouse. Ito, hindi gagalaw tong aking cursor. So, ilalagay ko siya dito and then I'll type L, enter. Tapos, para sa first point, itatype ko yung nakikita nyo sa screen na 20, 20. Malapit sa origin. So, tingnan natin kung saan pupunta yung ating first point kung mapupunta nga doon. 20, 20. Enter. So, hindi siya napunta doon. Bakit? Kasi, hindi natin inilipat or hindi natin nailipat yung user coordinate system natin. So, i-modify natin muna. I'll press escape. And then, I'll type UCS. Enter. Now, to specify the location or the origin of the UCS, i-click natin yung intersection dito. So, kung hindi nyo nakikita yung endpoint na object snap, paki-click itong object snap icon dito sa status bar. Ngayon, kung hindi nyo naman nakikita itong object snap sa status bar, paki-click yung customization. Baka hindi naka-check. Okay, so ganun lang. And then, makikita nyo to as you click the customization. Ayan to the object snap. Click outside to collapse. And then, check nyo yung arrow. Arrow down. And then, i-click natin yung first 5 na option sa object snap. Ayan. So, i-post nyo na lang para masundan nyo yung mga naka-check.
And then after that, I'll click outside to collapse. And then I'll click the endpoint. Tapos, pwede na ako mag-click dito sa midpoint or gusto nyong sigurado, dito kayo sa dulo, malapit sa X. Okay? Pero okay na yun. As long as nandun sa horizontal line. So, ayan, midpoint and then also midpoint para sa Y. Or kung gusto nyo naman, umabot kayo dun sa dulo nung vertical natin. So, pwede na dito, click. O, ayan. In that case, nai-position or nai-lipat na natin yung ating UCS. So, wala na siguro makikitang problema. Let us try to launch the line command. L, enter. Specify first point. I'll type 20, 20. Enter. So, nag-snap na siya doon. Maganda siguro kung i-off ko muna yung aking F12. Dynamic input, ayan. And then, or kayo, pwede nyong i-on. Maganda pala sa akin, naka-on, para nakikita nyo yung tinatype sa screen. So, i-on ko uli. And then, I'll type the next coordinate, 70, 20. Iikot lang ako ng counterclockwise. Nasanay na kasi ako dun eh. 70, 20. Enter. Tapos, habang tinatype nyo yun, tingnan nyo yung nangyayari dun sa first quadrant. Unti-unti tayo nakakapag-create ng line segments. Ang susunod kong coordinate ay 70, 50. Enter. And then, followed by 20, 50. Enter. And then, for the last point, or yung last segment, pwede na tayong gumamit ng C for close, or C, enter, to close the rectangle. Ganun lang. Sir, pwede po bang i-type yung 20, 20? Yes po, pwede yon. Para bumalik ka dun sa starting point mo. Kaya lang, ang ending nun, hindi pa terminated yung command mo. Pipindot ka pa ng escape to terminate the command. So, pagka C for close and then enter, nagawa mo na yung last point or last segment, at the same time, terminated na yung command mo. Okay? Next, second quadrant. Medyo i-move ko muna to. Ayan, para makita nyo yung point. I'll press escape. Dito naman ako pupwesto sa kanan. So, dito sa relative, mamaya ko di-discuss yung difference between absolute and relative. Pagdating sa relative, pag nabasa or nadinig nyo na yung relative, simula ngayon, ang expect na ninyo ay meron siyang at sign or at symbol. So, ang format niyan, andyan sa kanyang pangalan, ayon, at sign x, y. And then sa absolute, x, y lang. Yun yung kanyang format. Now, gagamit uli ako ng line segment or line command. So, I'll type L, enter. So, medyo idasugo lang para makita nyo yung tinatype ko. Sa first point, I'll type negative 20, 20 because nasa second quadrant na tayo. Negative yung kanyang x. So, negative 20, 20, enter. So, ayun, nag-snap siya doon. Ngayon, halimbawa, hindi nyo nakikita yung kung saan nag-snap yung first line segment nyo. Pwede kong i-escape muna to para ipakita sa inyo. Hindi ko pala naipakita kanina. Para pare-parehas tayo ng output. So, I will type DS para sa drafting settings and then press enter. And then dito sa drafting settings dialog box, paki-click yung dynamic input. And then under pointer input, paki-click yung settings. And then paki-verify sa inyong mga devices kung tama ba yung mga radio buttons na nakaselect. So pwede nyo i-pause and then pagka tapos na, click OK. And then isa pang OK. Tapos, balik ako dun sa line command. L, enter. First point, negative 20, 20.
enter. Second point, itatype nyo yung nakikita nyo sa screen na coordinates. Shift 2, 0, 30, enter. So, yun siya. And then, followed by Shift 2, at sign, negative 50, 0, enter. And then, next point is Shift 2, 0, negative 30, enter. And then, for the last segment or last point, C, enter. So, same shape, same rectangle, parehas ng sukat, pero ginamitan natin ng magkaibang approach. So, let me discuss the difference between absolute and relative coordinates. Una, sa absolute guys, lagi niyong tatandaan dito, from the word absolute, isa lang yung kanyang pinanggagalingan ng pagsusukat. Yun ay yung origin or 0, 0. Kasi kung mapapansin nyo, if I zoom in, ayan, zoom in ko ng bahagya, from origin or 0, 0, yung first point natin na 20, 20, para makarating ka doon, mag-move ka from 0, 10, 20 pa horizontal, and then 20 pataas, 10, 20. O, nakarating ka na doon. Tama ba? Ngayon, pag gusto mong pumunta dito sa second point, mag-move ka ngayon mula dito sa origin ng 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 horizontally, and then 10, 20 vertically. Ayun, nakarating ka na doon. And then so on and so forth. Ganun lang. Hanggang makarating ka dito sa 20, 50. So 10, 20 horizontal, 10, 20, 30, 40, 50 vertical. So lahat sila positive as indicated ng position ng rectangle natin kasi first quadrant eh. So, expect nyo positive yung X and positive yung Y. Ngayon, pagdating naman guys dito sa relative, yan, ang tatandaan nyo dito sa relative guys ay kapag nag-create kayo ng first point, pwede pa siyang magsimula ng sukat sa origin. Tulad ng ginawa ko dito. So, yung negative 20, 20, negative 10, ipan ko lang ha, negative 10, negative 20. Pakaliwa, kaya negative. And then, positive 10, positive 20. Nakarating ako dito. Ngayon, kung gusto kong mapunta dito sa point na to, ang ginagawa ng relative ay nagbabase siya sa last point. Ano ba yung last point natin bago tayo mapunta dito? Di ba ito? So, mula dito, mag-move siya ng vertically pataas. Okay? Wala siyang movement along X. Kaya naman, yung X coordinate mo ay 0. Tapos, since nag-move ka ng 30 units pataas, 10, 20, 30, positive 30 ka ngayon. Ngayon, yung ini-indicate ng at sign is the relative sa last point. Ano yung last point? Ito. Yung negative 20, 20. Yan yung last point. Kaya dyan magsusukat yung ating next point. Ito, 0, 30. Ngayon, pag na-input mo na to at gagawin mo tong third point, si third point, magbabase naman siya ng sukat dito sa second point. So, tingnan natin. From here, mag-move ka ng horizontally pakaliwa. So, 10, 20, 30, 40, 50. Kaya yan ay negative 50. May movement ka ba sa vertical or sa Y? Wala. Kaya 0. And wag niyong kakalimutan yung at sign. Okay? And then, mula dito sa third point, pupunta ka dito sa fourth point, move ka ngayon ng vertically downward. Meron ka bang movement sa X or sa horizontal? Wala. Kaya 0 yung X mo dito. Movement mo is vertically downward, kaya negative. So, 10, negative 10, negative 20, negative 30. Okay. Kanina, ang tinype ko dito ay C for close. Meron pa tayong dalawang option na pwedeng gawin. Ikalawa, yung negative 20, 20, balik ka dun sa first coordinate mo. O kaya, yung pangatlo, gamitan mo ng relative coordinates. Alam niyo ba kung ano yung relative coordinates dito, pagdating dito?
pwede nyo i-pause yung video at pwede nyo i-play para ma-check kung tama yung sagot nyo. So, ang tamang sagot ay at sign 50, 0. So, bakit ganon? Kasi, mula dito, magmo-move ka ng 10, 20, 30, 40, 50 to the right, horizontally, kasi positive. Tama? Or kanan siya, kaya siya positive. And then, wala siyang movement along Y, kaya 0 yung kanyang Y coordinate. Kaya ang kabuuan ng itatype mo dito using relative ay at sign 50, 0. So, parang opposite lang nito. 50, 0. Okay? So, maliwanag, I hope maliwanag yung difference between relative and polar coordinates. So, next tayo. Dito naman tayo sa direct distance entry. I-zoom out ko lang ng konti. So, dyan sa direct distance entry, hindi na tayo halos gagamit ng coordinates. Maliban na lang dito sa ating first point. Ito, yung negative 70, negative 20. So, gusto ko lang ipakita na pareho silang negative because nasa third quadrant na tayo. Okay, kaya gumagamit pa rin ako ng coordinates. So, dito ako sa bandang kanan kasi dito ako magda-draft. Pero, since hindi tayo gagamit ng coordinates, ituturo ko sa inyo yung paano gamitin yung direct distance entry. Okay, una, L, enter. First point natin is kung ano yung nakikita nyong coordinate dyan sa third quadrant. Negative 70, negative 20. Enter. Ayan. And then, ang sinasabi sa direct distance entry ay ida-direct mo daw yung mouse mo patungo dun sa direksyon kung saan mo gustong mag-draft. Halimbawa, ng line segment. So, andyan tinuturo, pumunta daw ako dun sa kanan. So, pupunta ako sa kanan. Ayan. Para mas accurate or mas precise yung ating line segment na magagawa, i-on natin yung ortho or F8. Ito. Ayan, F8. Tapos, pwede na nating i-off muna yung F12 or dynamic input. So, click nyo lang yon or press F12. So, ayan, horizontally and vertically na lang yung ating movement. So, direct nyo daw sa right. Enter the distance. That is the second D. Direct distance. 50. Tingnan nyo dito yung naitatype nyo. Dito sa baba, command line, 50. And then, press enter para sa entry ng distance na 50. So, yun. Pag nagawa nyo na yon, subukan yung bumaba naman. Ayan, meron na tayong first line segment. Second line segment natin ay i-direct nyo daw pababa and then type the distance, 30, and then press enter para sa entry ng distance na yon. And then, direct to the left, type the distance, 50, press enter, and then direct upward. Pwede naman direct upward or just use C for close. Enter. Para i-close yung ating square or rectangle. Okay, so yan yung pangatlo. And then yung pang-apat, dito sa ating rectangles is the use of dynamic input. So, dynamic input on daw. So, pipindutin ko yung F12. Or, click natin dito sa baba, sa status bar. Para dun sa mga mahilig mag-click ng icon, ito lang yung i-click nyo. At remember, kung wala kayo nakikitang icon dyan sa status bar, just visit the customization and then tingnan nyo kung naka-check yung dynamic input. Ayun, dynamic input. And then, I'll click outside to collapse. And then, I'll type L for line ulit. Enter. Tapos, magta-type uli ako ng coordinate. This time, positive X, negative Y. Positive 20, negative 20. So, positive 20, negative 20. Enter. So, mag-snap siya doon. I-off ko muna yung F8. Yan. Off ko muna yung F8. Pagdating dito guys sa dynamic input, meron kang option to enter the distance dyan sa highlighted field.
Halimbawa, ang distance ay, ayun, 50, nakalagay. Pwede mo nang i-type dyan sa highlighted field, yung 50, and then press tab, para mapunta ka dun sa angle. So, ang angle natin pagka horizontal ay 0. Enter. So, yun yung first segment mo. Now, pagdating sa pangalawa, i-type mo uli yung distance, 30, tab, 90, or 90 degrees. Enter. And then, pagdating dito sa third, type the distance, 50, tab, 180. Pwedeng ganyan yung 180 mo sa baba, or pag lumagpas ka dito, mapupunta dun sa taas, kung napansin nyo. Pagka dito ka sa baba, ayun. So, it doesn't matter. Basta, kahit alin naman dun, 180 pa rin naman yung sukat. 180, enter. And then, for the last segment, we have C, enter. To close the rectangle. Now, I'll pan downward and notice 4 na klaseng rectangles pero iba't iba ng approach. Tama? Bukod pa yung ating rectang command or rectangle command. So, yan lang po sa yung ating regular Cartesian coordinate system, absolute and then relative, plus yung direct distance entry at saka dynamic input. Now, ang pupuntahan nating susunod ay yung tinatawag na polar coordinates. Meron tayong dalawang klase ng polar coordinates. Absolute polar and relative polar. So, ipapan ko lang pataas. And then, I'll zoom out ng konti. Isa pa. Ayan, zoom out. And nakikita nyo guys dito sa screen, just to be clear, and reminder na rin, na yung ating default na pag-generate ng angle dito sa AutoCAD ay counterclockwise. Ayan, counterclockwise positive angle. Ayun, nakikita nyo yung sign na yun. So, sometimes, ang tawag dyan ay less than sign, or sa iba ay caret sign, di ba? Ginagamit yan sa mga word processing apps like MS Word, di ba? May mga ganyang symbol, caret sign or less than sign. Pero dito sa AutoCAD, ito ay nag-i-indicate ng angle. Okay? So, yung basa dito ay positive angle pagka counterclockwise, and ito naman, negative angle for clockwise direction. So, baliktad. Dalawang direction naman yung angle natin eh. Isang clockwise and then isang counterclockwise. So, by default, counterclockwise is positive and then clockwise is negative. Okay? So, yun lang. And then, ayan yung mga increments ng angle natin. Hopefully, makatulong. And then, Alpan, para mapunta tayo dito sa last part ng ating Cartesian coordinate system. Dito guys, I'll discuss the absolute polar and relative polar. So, unahin natin dito sa first and fourth quadrant. Pag sinabi nating polar, mula ngayon guys, ang i-expect na ninyo ay meron siyang angle. So, aside from angle value, meron siyang angle sign. Kaya yung ating absolute polar format ay distance, angle sign, and then yung value ng kanyang angle. Example, 60 yung distance, angle sign, 30 yung angle niya, value, 30 degrees. So, itatype nyo po yan as is. Yan, kung ano yung nakikita nyo. Para sa absolute polar. So, subukan natin mag-create ng triangle lang naman yung i-create natin dito. And, we will start at the origin. But before that, let us transfer the user coordinate system. So, alam nyo na kung paano gawin. Type UCS, enter. Hawak-hawak na natin yung UCS icon. Click nyo lang dito sa intersection, endpoint, click. Dito na lang sa midpoint para medyo malapit at mabilis, click. Para sa X, and then para sa Y, midpoint, click. So, ayan, i-transfer na natin. Now, gagamit lang ulit tayo ng line command. L, enter. Specify first point. Try kung hindi gumamit ng mouse, ha. Ayan. 0, 0. Enter. So, ayun yung ating first point, 0, 0. For the second point, itatype ko yung
60, angle sign or shift comma. Kung nakikita nyo yung comma kanina katabi ng letter M, yun lang din yung pipindutin nyo. Pero sasabayan nyo ng shift key. Shift comma para sa angle sign. Ayan, makikita nyo sa aking dynamic input, may angle sign na. Pwede na ako mag-type ng 30 para sa 30 degrees. And then press enter. So, yun, mapupunta ako dun sa tabi nung 60 angle sign 30. And then for the second or third point, tama ba? Second segment or third point, pwede kayong mamili between, ayan, between 60 angle negative 30 or 60 angle 330. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay pwede kang umikot ng clockwise or pwede kang umikot ng counterclockwise. But do not forget the sign. So, ang gagawin ko dyan, itatype ko yung 60, shift comma, and negative 30. Try kong umikot ng negative or clockwise. Kaya may negative sign ako. Negative 30. Enter. So, kayo, subukan yung positive naman. Positive 330. Tingnan natin kung parehas tayo ng output. So, I'll press enter. And then, for the last point or third segment, I'll just type C, enter. O kaya, pwede nyo i-type 0, 0. Ganon. So, that is our triangle. Now, for the relative polar, kanina ang sabi ko, pag narinig or nabasa nyo na yung word na relative dito sa AutoCAD, i-expect nyo na meron siyang at sign. Tapos, idagdag nyo pa yung polar, meron siyang angle at saka angle value. Kaya yung ating format ng relative polar ay distance or at sign, the distance, angle, the angle value. Okay? So, dito, ano yung napansin nyo dito? Sa ating example ng relative polar. So, kung ang sagot nyo ay wala po siyang at sign, so your answer is correct. So, pwede ko siyang i-modify, double click, and dagdagan ko siya ng at sign. Shift 2, press enter twice. Okay. Now, gawa ulit tayo ng triangle. So, I'll type L, enter, specify first point. Magsisimula uli ako dito sa origin. And I'll type 0, 0. Enter. Now, just to clarify, yung kaninang nakita nyo na wala pang at sign, po pwede din yun. So, yun ang itatype ko ha. Hindi ako magta-type ng at sign. Mapupunta din ako dito. Pero kayo, gusto ko i-type nyo may at sign. And tingnan natin kung tama yung or parehas yung ating outcome. So, I'll just type 60, shift comma, 150, enter. O yun. Kayo, ang tinype nyo ba ay at sign 60, angle sign, or shift comma, 150? Diyan din kayo napunta. So, sir, paano parehas silang ganon? Bakit yung isa walang at sign, yung isa meron, pero parehas ng outcome? It's because yung ating pinanggalingang last point. Ang last point natin, ito, and at the same time, nag-start din siya sa 0, 0. Kaya, pag gano'n yung situation nyo, either gumamit kayo ng at sign sa susunod na point or hindi, parehas lang ng outcome. Pero, in the event na hindi kayo nag-start sa 0, 0, automatic, dapat gumamit kayo ng at sign. Okay? Maliwanag doon. Ngayon, tapusin na natin tong ating triangle sa relative polar. Pwede uli kayo mamili between 60, angle 270, or kailangan may at sign. Or, eto, alam nyo na kung ano yung nawawala dito. At sign 60, or shift comma, negative 90. So, yun yung itatype ko ha. At sign, shift 2, 60, shift comma, negative 90. Enter. So, yun, napunta ako doon. And then, I'll just type C, enter, for close. And that concludes our
topics for Cartesian coordinates. Tama? So, kung meron kayong tanong, just drop a message or chat sa ating GC and I'll try to respond as soon as possible. Okay, see you on our next video. Ang pag-aaralan natin doon ay sisimulan natin sa inquiry commands hanggang makarating tayo ng chamfer commands. Okay, see you on my next video.